Sup mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa pangalawang bahagi ng lesson number 3, ang ambag at tunguhin ng kabataang mamamayan sa pagtatamo ng likas kayang pag-unlad. Ang ating focus naman ngayon ay paggawa ng konkretong hakbang para sa kaunlaran ng komunidad. Sa lesson na ito, pag-uusapan natin kung paano makagagawa ang kabataan ng konkretong hakbang para sa kaunlaran ng komunidad. Hindi lang ito tungkol sa ideya, kundi sa aktwal na aksyon na may agarang epekto. Titingnan natin ang mga simpleng paraan tulad ng cleanup drive, tree planting, at social media advocacy. Ang goal natin ay maging kumikilos, hindi lang nag-iisip. Pagkatapos ng lesson na ito, inaasahan na kaya na ninyong tukuyin, buuin at isagawa ang isang hakbang para sa inyong komunidad. Hindi lang ito plano sa papel, kundi aksyong nagagamit agad. Layunin nating maramdaman ng komunidad ang epekto ng inyong ginawa kahit sa maikling panahon lamang. Bilang panimulang gawain, sagutin o dugtungan ang statement na ito o ang pahayag na ito. Kung ako ay may pagkakataon na magpabago ng aking komunidad, sisimulan ko ito sa pamamagitan ng ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Bakit mahalaga ang aksyon ng kabataan? Hindi kailangan malaki agad ang proyekto para magkaroon ng epekto. Kahit simpleng clean up o pagtatanim ng puno ay malaking tulong na sa komunidad. Ang mahalaga ay may kilos, may paninindigan at may malasakit. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi tayo ng likas kayang pag-unlad. Ang kabataan ay may halagang tagapag-ambag ng pagbabago sa komunidad. Kabataan are not just beneficiaries of communication and community programs. They are key contributors who can lead initiatives and inspire change within their own environments. Ano nga ba ang mga sikling hambang na maaaring gawin ng mga kabataan upang mapabuti ang kaunlaran? Sa simpleng brainstorming lang, ito ay isa ng hakbang upang makapagbigay ng kontribusyon sa ating komunidad. Ito ang paraan ng pagbabahagi ng iba't ibang ideya mula sa mga mag-aaral. Ang brainstorming ay paraan kung saan malaya tayong nagbabahagi ng ideya nang walang panghusga. Dito nagsisimula ang iba't ibang proyekto dahil dito lumalabas ang iba't ibang pananaw at solusyon. Mahalaga ito dahil mas maraming ideya, mas maraming posibleng solusyon sa problema ng komunidad. Ang simpleng 5Ws plus how pala ay isa ring paraan upang makatulong ang kabataan sa komunidad. Kung akala natin ginagamit lang ang formula na ito sa paggawa ng balita sa Filipino o sa English language or subject, ito ay ekstrukturang ginagamit upang malinaw din na masagot ang sino, ano, kailan, saan, bakit at paano sa paggawa naman ng plano. Ang 5Ws plus how ay gabay sa paggawa ng malinaw at organisadong plano at may sasakatuparan ang mga ideya. Tinutulungan tayo nitong masagot ang mahalagang tanong tungkol sa proyektong gagawin. Kapag malinaw ang sagot sa mga ito, mas nagiging madali ang pagpapatupad ng aksyon. Applying the 5W1H framework in youth projects ensures that ideas are clear, actionable, and realistic, helping students transform their vision into tangible outcomes. Cleanup drive, simpleng gawaing pangkomunidad na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng paligid. Ang cleanup drive ay isang konkretong hakbang na madaling gawin ngunit may agarang epekto. Nakakatulong ito sa kalinisan, kalusugan at kaayusan ng komunidad. Isa itong halimbawa na kahit simpleng gawain ay may malaking ambag sa kaunlaran. Ang maliliit na aksyon gaya ng cleanup drive o pagtatanim ay mamalaking epekto kung sama-samang ginagawa. Community-based activities such as school cleanup drive or tree planting may appear small, but when done collectively, they create lasting change for the environment and the community. Collaboration, sama-samang pagkilos at pagtutulungan ng mga mag-aaral upang makamit ang layunin. Walang proyekto ang nagtatagumpay kung mag-isa lamang ang kikilos. Mahalaga ang collaboration dahil dito nagkakaroon ng lakas ang grupo. Sa pagtutulungan, mas nagiging madali at mas masaya ang paggawa ng proyekto.
Ang kolaborasyon ay nagpapalalim ng partisipasyon at nagbubunga ng mas konkretong plano. When students engage in cooperative learning, they not only enhance their academic skills but also learn the value of collaboration and civic participation, preparing them for community involvement. Action Plan, isa itong organisadong dokumento na naglalaban ng mga hakbang at detalye ng gawain. Ang Action Plan ay nagsisilbing gabay ng proyekto. Dito nakalagay ang mga hakbang, schedule at responsibilidad ng bawat miyembro. Pag may malinaw na plano, mas nagiging organisado at epektibo ang aksyon. Pledge Letter, isang nakasulat na pangako ng estudyante na ipagpapatuloy ang kanilang hakbang para sa komunidad. Ang pledge letter ay simbolo ng personal na pananagutan. Pinapakita nito na hindi lang ito isang gawain sa paaralan, kundi isang panindigan. Sa pagsulat ng pangako, mas tumitibay ang commitment ng mga mag-aaral sa kanilang aksyon. Poster. Ito ay isang visual na material na ginagamit upang ipaalam at manghikayat ng partisipasyon. Ang poster ay mahalagang kasangkapan sa pagpapalaganap ng proyekto. Nakakatulong itong ipaalam sa iba ang layunin ng gawain at hikayatin silang makilahok. Isang halimbawa nito ang paggamit ng malikhaing paraan para sa advokasya. Kadalasang itong ginagawa sa paaralan pag may poster making contest tungkol sa nutrisyon, tungkol sa kalayaan, sa kahirapan at iba-iba pang programa. Tree planting, isang hakbang na nakakatulong sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman o puno. Ang tree planting ay konkretong aksyon na may pangmatagalang epekto. Nakakatulong ito sa kalikasan, hangin at klima. Isa itong halimbawa ng likas kayang gawain na maaaring simulan ng kabataan sa kanilang komunidad. Social media campaign. Ito ay isang digital na paraan ng pagpapalaganap ng impormasyon at paghimok sa mga tao. Sa panahon ngayon, malaki ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng impormasyon. Maaari itong gamitin ng kabataan upang hikayatin ng iba na makilahok sa mga proyekto. Isa itong modernong paraan ng aktibong pagkamamayan. Pagsasagawa ng roleplay, ang aktibidad na nagsasadula o nagpapakita ng aktwal na sitwasyon upang madaling maunawaan ng iba. Ang roleplay ay nakatutulong upang mas maunawaan ang isang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasadula. Dito natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng karanasan. Nagiging mas malinaw ang epekto ng kanilang aksyon sa komunidad. Ngayon ilapat natin ang mga natutuhan nating hakbang. Muling ideya patungong aksyon. Ang ideya ay simula lamang. Kailangan gawin itong plano, isagawa at suriin ang epekto. Sa ganitong proseso, nagiging makabuluhan ang mga proyekto ng kabataan. Hindi sapat ang mag-isip, kailangan ding kumilos. Ito ang ilan sa mga konkretong aksyon na maaaring simulan ng mga kabataan. Ang mga ito ay madaling isagawa at may agarang benepisyo sa komunidad. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na kayang-kaya ng kabataan na maging bahagi ng solusyon. Paano naman masisiguro ang agarang epekto? Upang magkaroon ng agarang epekto, kailangan may malinaw na layunin at organisado ang mga hakbang. Mahalaga rin ang pakikilahok ng lahat at ang patuloy na pagsubaybay. Sa ganitong paraan, masisiguro ang tagumpay ng proyekto. Ano ang papel ng kabataan sa kaunlaran? Ang kabataan ay hindi lamang tagamasid, kundi tagapagpasimula at tagapagpagtupad ng pagbabago. May kakayahan silang magbigay ng sariwang ideya at lakas sa komunidad. Sa kanilang pagkilos, nagiging posible ang kaunlaran. Tumako na tayo sa mga gawain at pagtataya. Gawain 1, paglalapat sa sariling komunidad. Dito, hinihikayat ang mga mag-aaral na mag-isip ng sariling hakbang para sa kanilang komunidad. Mahalaga na maiugnay ang lesson sa tunay na buhay. Ang bawat isa ay may kakayahang magsimula ng pagbabago sa sariling kapaligiran. Gawain 2, liham para sa bayan. Sumulat ng maikling liham na may 5 hanggang 7 pangungusap
na nakatuon sa komunidad kung saan sila nakatira. Sa liham, sasagutin nila, kung may isang hakbang akong sisimulan ngayon para sa ikauunlad ng aking komunidad, ito ay layunin ng gawain ito na linangin ang personal na pagninilay at pananagutang panlipunan. Itinuturo nito sa kanila na ang pag-unlad ay personal na panata at nagsisimula sa loob ng sarili. Pagkatapos nito, sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Gawain 3, Community Board. Gumawa ng poster o bulletin board na naglalaman ng kanilang plano at benepisyo nito sa komunidad. At sagutin ang mga pamprosesong tanong. Pagtataya. Number 1. Ano ang pangunahing layunin ng brainstorming sa isang grupo? B. Magbahagi ng iba't ibang ideya. 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa 5 W's plus how? B. How much? 3. Ano ang tawag sa organisadong plano na naglalaman ng mga detalye ng proyekto? B. Action plan. 4. Ano ang tawag sa mga sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral upang makamit ang layunin? C. Collaboration. 5. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng simpleng hakbang para sa kalinisan ng komunidad? C. Cleanup drive. 6. Ano ang halimbawa ng konkretong aksyon para makatulong sa kalikasan? A. Tree planting. Para naman sa reflection, ano ang konkretong hakbang na maaari mong simulan ngayon para sa iyong komunidad? Sa refleksyon na ito, iniisip ng mag-aaral ang kanilang sariling kakayahan at pagkakataon na makatulong. Mahalaga ang personal na pagninilay upang mas maging makabuluhan ang lesson na ito. Dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Narito ang key takeaways natin para sa lesson na ito. Ito ang mahalagang ideya na dapat tandaan ninyo bilang mga mag-aaral. Ang lesson na ito ay hindi nagtatapos sa silid-aralan, kundi nagpapatuloy sa tunay na buhay. Ang bawat kabataan ay may mahalagang papel sa pagtatamo ng kaunlaran. Ang aksyon ay susi sa likas kayang pag-unlad at ang kaunlaran ay nagsisimula sa komunidad. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Bilang pangalawang bahagi ng Lesson 3, ang ambag ng mga kabataan at mga pwede niyong gawin para sa inyong komunidad. Muli, maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang ilang bahagi ng lesson na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.